Amen. Magandang gabi po sa inyo. At I hope na kayo po ay nasa mabuting kalagayan by the grace of God. Amen. Lahat po ng blessed magsabing praise Jesus. Nasa pag-aaral po tayo ng ngayong buwan ng Mayo na why we need to stand firm in the faith. Bakit ba kailangan po natin tumindig ng matibay at tindigan po natin ang ating pananampalataya dahil ito ay napakahalaga. Mas mahalaga pa po ang pananampalataya kaysa ginto. Sabi nga po ni Peter. No, kung mahalaga ang pananampalataya kaysa sa ginto, dapat ito po ang pinamamana natin sa ating mga anak at mga apo. Kung meron kang pinamamanang kayamanan, pera, maganda po yan, pero walang saysay po yan kung hindi mo ipamana yung pananampalataya mo kay Kristo. Kailangan ipamana po natin. Bakit po? Kasi without faith, it is impossible to please God. We are saved by grace through faith alone. No, nandiyan ang grace, pero kung wala kang pananampalataya, no, hindi mo tinanggap si Lord as personal Savior mo, no, hindi ka pa rin ligtas. Kaya nga, nung tinanggap po natin, ibig sabihin, meron kang pananampalataya na siya nga ang tanging tagapagligtas. Now, so, there are 5 reasons na pag-uusapan po natin, na pinag-uusapan na po natin mula pa ho nung unang linggo, dito, bakit tayo dapat tumayo sa ating pananampalataya. Yung una po, we need to stand firm in the faith to fight against the enemy. Whether you like it or not, nung tinanggap mo po ang Panginoon, kapatid, ikaw ay nasa spiritual warfare na. Kaaway mo na ang kadiliman. Kaaway mo na ang dyablo, tanggapin mo man yan o hindi. So kailangan mo tanggapin para paghandaan po natin. Araw-araw, meron tayong spiritual warfare. Kaya kailangan nating araw-araw mag-pray, magpagniig sa Panginoon, i-rebuke ang dyablo kasi araw-araw, 24/7, ang sabi po ng Revelations 12:10 noon at 11, na ang dyablo po, no, inaakusahan po tayo day and night. Ayan po yung bandang huli, for the accuser of the brothers and sisters. Sino po yung accuser? Si Satan, who accuses them before our God day and night. Mantagin niyo po ito, hindi po tayo tinatantanan, daig pago ni Mike Enriquez, no? Itong mga demonyong ito. Hindi ka tatantanan, natutulog ka na lang, nagpe-pray ka, at habang nandito ka ngayon, kung anong-ano pinapasok niya sa isip mo. Kaya nga isa sa napag-aralan po natin, sabi po ni Paul, no, we need to take captive every thought that set itself against the knowledge of Christ, to make it obedient to Christ. Kung ano man po yung mga kaisipan na hindi yan galing sa Diyos. Alam niyo po, kung minsan nagpe-pray ka, may mga impure thoughts sa pumapasok, hindi po sa iyo yan. Galing po sa diablo, kailangan tanggalin mo siya. Amen po ba? Kaya nga po yan, araw-araw may spiritual battle po tayo. Araw-araw naghihintay ang diablo. 3 lang po ang kanyang mission, vision. John 10:10, to steal, kill, and destroy. No, i-steal ang faith mo, i-steal ang joy mo, i-destroy ang faith mo, i-destroy ang buhay mo, patayin ka. Patayin ang pananampalataya mo. Patayin ang buhay mo. No? Yan po ang nais ng diablo sa atin. Kaya nga po, bakit tayo kailangan tumindig sa pananampalataya? Kailangan matibay ka sa pananampalataya upang hindi ka, no, masila ng diablo. Pangalawang linggo po, no, why we need to stand firm in our faith. Ang pag-aralan po natin, to refute false teachings. To refute false teachings. Ang dami pong mga false teachings po ngayon, hindi lang po sa dami ng religion. Iisa ang, sabi nga ng iba, iisa lang ang Bible, pero daming religion, because maraming religion, pareho nga po yung Bible natin, pero wala silang Holy Spirit. Because the Bible, we do not interpret the Bible according to our own, own intelligence. You know, kasi po kapag natin, own intelligence, hindi dapat pa-interpret natin yan sa mga senador, congressman, na mga abogado na magagaling. Amen. Pero hindi po natin sila pa-interpret sa mga senador. Lalo na kung tumatakbo lang. Amen. Di yata kayo nanonood ng balita. Pero yan po ay kahit gaano ka, hindi ko po sabihin dito, kung kahit gaano ka kagaling, kahit summa cum laude ka pa, no, kahit top-notcher ka pa ng bar exam, hindi mo maunawaan ng todo ang
ang Biblia kung wala ang Holy Spirit. Kaya hindi ang naunawaan kahit ni Satanas yung bakit kailangan ipapako sa krus si Kristo. Kung naunawaan ni Satanas na yun ang power ng Lord para iligtas ang sangkatauhan, hindi na ipapako ni Satanas, hindi na po niya uutuin si Judas na ipapako si Kristo sa krus. Pero kahit si Satanas, hindi niya naunawaan ang mga propesiya sa Bible. It's by the Holy Spirit para i-reveal po ito. Amen. And that's why para hindi po tayo malinlang, we need to study the Bible. Pero wag lang Bible, magiging ano ka lang, no? Magiging para ka lang na matalino. Kailangan po natin ng Holy Spirit. We need the Bible and the Holy Spirit. Wag naman puro espiritu lang. Baka iba ng espiritu yan, magiging espiritista ka. So Holy Spirit and the Bible. Amen. Our final authority in terms of doctrine, Christian doctrine, theology is the Bible. Wala na pong iba. In fact, pwede nyo pong gawin ito sa buhay nyo. Nakatulad po na sa ginawa ko sa buhay ko, tsaka po dito po sa ating church. Walang ibang final authority, hindi ang pastor ang final authority, hindi ang council, hindi ang mga elders, ang final authority, ang Bible. Kung ano ang sinasabi ng Bible, yon ang masunod sa buhay mo at hindi ka papalpak, kapatid. Amen. So, ngayon po ang ating topic why we need to stand firm in the faith is to make an impact on others. Tayo po ay gumawa ng, anong impact? Impacto? Tayo po ay magkaroon ng magandang impluensya na maging inspiration po tayo, maging encouragement po tayo. Tayo po ay maging inspirasyon, hindi konsumisyon sa ibang tao. Palagay niyo po sa buhay niyo ngayon, pag dumarating po kayo, halimbawa sa mga kaibigan niyo, natutuwa kaya sila sasabihin ng, atsune, tara makota na yan. Alam niyo po yung magano yung pagdating mo, tara makota na. Alam niyo kasi noon, ginagawa po namin yan, yung trip, no? Daratang ikay, tol, yadjaki po, takadatang na kini, mamaglakota mo. Ginagawa po namin, pero biro lang, prank lang po, no? Pero kung sa totoong buhay po na talagang tinutuhanan ka, iniiwasan, ibig sabihin po yan, wala kang magandang impluensya, wala kang impact sa kanilang mga buhay. Bawat isa po sa atin, kailangan po tayo na mag-create ng impact sa ating kapwa. Dahil ito ang mag-iiwan ng legacy po ito sa tao. Anong klaseng legacy ang gusto mong maiwan? Anong klaseng halimbawa, anong klaseng aral ang gusto mong iwan sa mga tao sa buhay mo? So the question is, why do we need to make an impact on others in our Christian life? Ito po yung answer. Romans 14:7, for none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. Let's pray. Heavenly Father, we just want to continue praising you, worshiping you, thanking you for your goodness, Father. Father God, we know it is not an accident that we are all here gathered as your family. Kahit po sa mga first-timers, hindi po ito nagkataon lang. Itinakda mo po ito upang ang mga baguhan na nag-attend at saka ang bawat isa po sa amin na nandito ngayon, na ikaw ay aming makatagpo, Panginoon, ang katotohanan ay patuloy naming malaman at makilala ka pa, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa aming mga first-timers, Lord, patuloy mong buksan ang kanilang kaisipan, pati na po ang bawat sa amin, upang matanggap po namin ng buong buo ang iyong mensahe mula po sa iyong salita. Lord, we thank you. We thank you, Lord. And as I declare your word, Father God, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, at ang pagsamba ay tanging sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. So bakit po natin kailangan magkaroon tayo ng impact? Why do we need to have an impact sa ating pong mga kapwa-tao na ang buhay po natin ito, alam niyo ho, ay hindi lang para sa atin lang. Kaya sabi po dyan, none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. Alam niyo po yung awit ng mga Catholic, nung Catholic po tayo, kung alam niyo po ito, walang sino man ang nabubuhay
para sa sarili lamang. Nasa Bible ho pala. Amen. Pero hindi, wala lang sa kanta yung walang sino man ang meron din, namamatay, no? Hindi ko na po alam yung lyrics. Pero ang alam ko po, nang pagkatapos nun, peace be with you. Anyway po, ang buhay niyo pong yan, whether you like it or not, nagkikreate po ng impact sa ibang tao. No? Kapitbahay mo, pamilya mo, kapitbahay mo, katrabaho mo, kaklase mo, kahit kung minsan hindi mo kakilala. Sa daan na lang, kung ikaw ay nagmamaneho, anong klaseng impact ang nakikreate mo sa daan? Ikaw pa yung balasubas na parang kamote driver na talagang singit ka na lang, singit, na wala kang pakialam, na parang wala kang gobyerno. Nagkakaroon ka ng impact. Lahat po tayo, merong ripple effect ang ating buhay. Alam niyo po yung ripple, yung maliliit na wave na pag binato mo yung ilog ng bato, tapos magkakaroon po ng bilog na wave, tuloy-tuloy. Yung po yung tinatawag na ripple effect. Ang buhay po natin, ganyan din po. Meron pong ripple effect sa ibang tao. Kaya kinakailangan po, anong klaseng ripple ang nais po natin? No? Is it good or bad? Siyempre, ang nais po ng Lord, magkaroon tayo ng magandang impact sa ibang tao. Na maging inspirasyon po tayo, maging encouragement po ang buhay po natin. Hindi inspirasyon, hindi konsumisyon. Amen po ba? Na kapag nakita ka ng tao, nabe-bless po sila. Amen po ba? Kayo ho ba'y nabe-bless sa mga katabi nyo? So sabihin niyo po sa kanya, nakaka-bless ka. Sige po, sabihin ka, nakaka-bless ka. Yung iba napipilitan eh. Galing po sa inyo, sa puso, sa ilong. Nakaka-bless ka, alam mo yon, no? Pag ganyan na po yung tono, alam nyo na po yun. Baka hindi siya yung may diferensya, baka ikaw. Hindi niya matanggap na nakaka-bless ka. Pero natural lang po dapat sa isang tunay na Kristiyano na nakaka-bless po tayo. Amen ho ba? Natural po dapat ho yun. Dahil hindi nga po tayo nabubuhay sa sarili lang po natin. Kailangan po, kaya sabi ko sa inyo, one of these days, kung di po darating ang Lord, mamamatay tayo, harap tayo sa Lord, what kind of legacy do you want to leave to your family? Anong klaseng aral, anong klaseng mensahe, anong klaseng buhay, ehemplo, ang nais mong iwan sa tao? Kaya ito pong pag-aaralin po natin, we need to make an impact. Number 1, you must stand firm in the faith to make an impact on others. Therefore, live with integrity even when no one is watching. Amen. Integrity po is doing good even though no one is watching. That is integrity. Kung gumawa po tayo ng mabuti, gumawa tayo ng dapat lamang po, kahit walang nakakakita po sa atin. No? Dahil meron po tayong isang audience lang. Even sa ating pong sikretong buhay. So why is it important to live with integrity even when no one is watching? Bakit importante po ito? Bakit importante mamuhay po tayo na may integridad? No, subpoint number 1, sabi ko dito, God sees what people don't and that's who you're living for. Kahit hindi po nakikita ng tao ang buhay po natin, ang Diyos nakikita po niya ang buhay po natin. No, ang sabi po sa Proverbs 15:3, the Lord is watching everywhere, keeping His eye on both the evil and the good. Ang ibig sabihin po nito, we have only one audience 24/7, ang Panginoon po. Kung paano ginagawa po ng Diyos na 8 billion po tayong tao pero napapanood niya ho tayo, nalalaman niya ho tayo, I don't know, only God knows. In fact, nobody knows kung paano ginagawa po ng Lord. Even yung nananalangin tayo, nakikinig ang Diyos, pero ngayon may mga churches din nakabukas, nagpe-pray, may mga nagpe-pray din, nandun din ang Panginoon, pero nandito rin ang Panginoon, hindi po alam because God is omniscient. God is omnipotent. And He is omnipresent. Kahit saan nandun po ang ating Panginoon. Kaya it's very important na hindi po pwedeng sabihin na, ay total, wala naman nakakakita. Hindi po. Sabi nga po sa inyo,
Kapag kahit nag-iisa kayo sa physical, pero pag nagtanong sa inyo, o ikaw lang sino kasama mo? Dapat ang sagot mo, si Lord. I've been practicing this since 2007 na nag-start po ako nag-dialysis. Pag tinatanong ako ng mga nurse, Kuya, wala ka bang kasama? Sabi ko, si Lord. Just lately po, kasi ang dialysis ko gabi, umuwi na po ako 11:30 p.m. Nakasama po ako sa elevator sa hospital. Nakala ko Pilipina, foreigner pala. Siguro parang Chinese po yun o Taiwanese. Ang sabi niya kaya, no one's with you. Ang sabi, nagulat ako, nagtanong po siya ng ganun. No? Siyempre, ang sagot ko po, my Lord, He is with me. Oh yeah. Buti na lang po na gano'n siya, baka sabi niya, walang Lord, Lord. Sabi ko sa niya, when you die, you will know there is Lord. But it's too late for you. Kaya nga po sa atin, pag tinanong ka kapatid, kahit mag-isa ka lang, sino ang kasama mo? Ngayon kung may kasama ka, pag tinanong ka, may kasama ka, ito, ang kasama ko, kasama kong asawa ko, kasama namin ang Diyos. Natutuwa po, nagagalak ang Diyos kapag ina-acknowledge po natin ang presence ng Panginoon. Now, one of the secrets, para hindi ka magkasala sa sekreto, you need to practice po yung presence ng Lord na nasa iyo lagi. Kasi sabi nga po dyan, God is watching, the Lord is watching everywhere. But God is not watching from a distance. He is our Emmanuel, kasama natin ng Diyos. Emmanuel is God with us. Amen. In Jesus' name. Kaya nga po, naalala ko po yan, alam niyo po yung kantang yun, yung From a Distance. 90s pa ho yan. Kaya alam ko po yan. Kasi dyan na po ako nag-graduate sa AU. Hanggang college po ako dyan, high school. High school po namin, di ba high school, yan po yung sabi nga nila, hindi mo makakalimutan sa buhay mo, sa pag-aaral mo bilang kabataan. Kasi lahat dyan nabuksan yung mata mo sa kalokohan, nagkaroon ka ng kaibigan, natuto kang maglakwatsa, natuto kang magsinungaling, natuto kang gumawa ng mga ghost project, kahit wala ka namang project. Maating kong project, no? Hindi pa uso ang mga project sa DPWH, ikaw may ghost project ka na. Di ba yan po yung kaya mag-close kayo mga magkakaibigan sa high school. Siyempre, mag-graduate kayo, gusto nyo something beautiful and something dramatic excuse po, Jesus' name. Siyempre, ang gusto po natin, kasi po nung batch po namin, batch 91 po ako sa high school, AU. Request po namin yung katulad ng mga nakaraang mga nag-graduate sa amin, yung high school life, oh my high school life. Alam niyo po yung kantang yon, kayong mga kaedad ko dyan, kunwari ko pa kanyan eh. Tsaka po yung, kung hindi yon, yung parang dapat maganda yung, we are the champions, my friend. Pero hindi po. Ang admin po, sabi sa amin, yung kakantayin namin, practice namin, from a distance. Parang ayaw na namin mag-attend ng graduation. Normally po, pag nanood ka po ng high school graduation, maraming umiiyak, lalo na kapag inawit na po nila yung kanilang graduation song. Marami pong mag-iiyakan po dyan, nag-iiyakan, lalo na mga babae po. Anong sasabihin? Nanong atandaan yung mensahe, alang magbayo na yan, alang magbayo. Ito, may bayo, may balasubas siya. Balasubas niya yung high school, balasubas siya pa rin. Ang dami ho nating malino, di ba sa Islam note, alang magbayo. Ito, alam. And, alam niyo po, nung nag-graduate po kami, tinawit na po namin yon, wala pong umiyak. Nung umpisa na po namin inawit po yung, from a distance, the world looks blue and green. Nag-umpisa na po kaming gumaganyan. Ano yung gumaganyan? Tumatawa po kami. Tol, from a distance daw. Kaya nga po, yung admin namin, sising-sisi, kasi wala silang nakitang umiyak sa amin. Paano kang iiyak sa from a distance, tapos si Lord, ang layo pa niya? Amen? Alam namin hindi siya biblical. So, God is with you.
Hindi ka manunood ng pornography kung alam mong kasama mo ang Diyos and God is not watching you from a distance. God is with you. Alam nga naman sabihin mo sa Lord, Lord, this is me time, Lord. Pwede ba, Lord, iwan mo muna ako, kamo? Pag ginawa mo yung kay Lord, talagang wala ka ng pag-asa, kapatid. But if you are revering God at respeto mo yung presensya ng Panginoon, sa isip mo pa lang kapag may pumapasok na hindi maganda, pinupull down mo na yan dahil alam mong hindi ka lugod sa Diyos. Amen. Pero bakit importante po ito? Kasi nga po, kapag meron kang yung integrity mo in the private time mo, ito po ay nag-create ng confidence kung paano ka humarap publicly. Na alam mo na ikaw ay hindi lang matino sa harapan ng nakikita ng mga tao, kundi ikaw ay matino rin sa hindi nakikita ng tao pero nakikita ng Diyos. I think Kristiyano lang po ang pwedeng gumawa po nun. Yung Kristiyanong tunay. Amen po ba? Sabi po ng Hebrews 4:13, nothing in all creation is hidden from God's sight. Wala daw pong nakatago sa paningin ng Diyos. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Lahat po ng ginagawa po natin, nakikita ng Diyos yan. At lahat po ng ginagawa po natin at nagawa po natin, one day, ipagbibigay account o ipagbibigay sulit natin sa Panginoon. This is the parable of the talent. Ang ibig sabihin po ng parable of the talent, ano ang ginawa mo sa buhay na pinahiram ko? Haharap tayo sa Diyos. Ano ang ginawa mo nung ikaw ay nabubuhay pa sa lupa? Amen. Kaya tayo mga Kristiyano ngayon, hindi na po tayo ang nabubuhay sa sarili po natin. Galatians 2:20. Sino na po ang nabubuhay sa sarili po natin? I am crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in this body, in the body I live by what? By faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So sabi po dyan, tayo po'y namatay na kasama ni Kristo sa krus. So ang nabubuhay na po ngayon, sa sarili po natin, si Kristo na po dapat. Ang ibig sabihin po nito, dapat ang nakikita si Kristo po sa atin. Amen po ba? Kaya ipagbibigay sulit po natin ang lahat po ng ating ginagawa sa ating Panginoon. Real integrity means living for God alone, and when your private life matches your public words, people can trust you. Alam niyo po yun, yung kung sa hindi nakikita ng tao, no, ay yung buhay mo, yung gawa mo, sa salita mo, pareho sila. No, yung sinasabi, dapat maging hindi tayo, dapat matino tayo. No? Kapag nang utang ka, magbayad ka. Yung mga ganon. People can trust you. Alam niyo ba yung mga may utang sa inyo na Kristiyano pero hindi nagbabayad? Di ba nawawalan ka ng gana, Kristiyano pa man din, hindi nagbabayad? Pag siningil mo, rawr! No, siya pa yung galit. Pero nung nanguutang sa'yo, kiyok. No, magmanok-manukan niya. Sa susunod pong lumapit siya na kiyok-kiyok, ilitsyon manok yun niya mo. Nawawalan ka ng integrity kapag ano ka. Well, baka meron po sa inyo hindi pa nakakapagbayad. Harapin nyo. Harapin nyo yung pinagkakautangan nyo na, kapatid, wala ako ngayon pero nangangako ako pag nandyan na yung pera, magbabayad ako. Hindi po yung pag nandyan ng pera, mauuna ang mall, mauuna ang milk tea, you know? Yung mga ganyan, mauna yung kapritsyo mo, na tara, kakain tayo sa labas. Hindi po kailangan tugunin mo kung ano yung sinabi mo, gawin mo. Para yung integrity mo, magkaroon ka ng magandang impact sa kausap mo. Hindi yung pag nakita ka, wala kang magandang impact, ang tingin sa'yo, impacto na sinungaling. Amen po ba? Number 2, bakit po importante that we live in integrity even when no one is watching? Subpoint number 2, secret compromise kills public influence. Yung mga sikreto po natin ginagawang hindi tama, no, it kills public influence. What does it mean? Pinapatay yung public influence natin. Nawawalan po tayo ng
ang tawag po dito, ng confidence sa ating buhay, lalo na sa ating buhay Kristiyano. Now, Luke 8:17, sabi dito, for all that is secret will eventually be brought into open. Eventually. Yung lahat ng sikreto, eventually, mabubulgar yan. Tingnan niyo po, sa tagal na po ng pinagpe-pray po natin ng ating gobyerno, lalo na sa corruption, ngayong taon pong ito, ibinulgar po ng Panginoon. Maniwala po kayo, hindi lang po yan sa DPWH, marami pa ho. Hindi lang po sa DepEd, marami pa ho yan, may customs pa ho dyan, ano pa ho, DOH, halos lahat ng sangay ng gobyerno. Baka lahat na po, kasi maniwala kayo sa barangay po natin, sa bawat barangay nyo, yung mga kapitan, ewan ko kung mayroong kapitan na hindi po korap. Napansin nyo yung kapitan nyo, ang ganda ng bahay niya at saka sasakyan niya? Sa sweldo ng kapitan, hindi po nila magagawa po yan. Kasi may mga budget ang mga barangay. Kaya may mga tulong para dun sa mga pang-hospital, panggamot, marami po. Pero kapag pumunta ka sa barangay, ano sasabihin niya? Magbalik na kamo. Mga testimony po ito na totoo na nakausap po namin. Magbalik na kamo, magbalik na kamo. Hanggang sa ayaw mo na. Pero meron po tayong isang member na opera sa ulo yung asawa niya. Yung babae po, napakakulit niya. Sabi sa barangay, magbalik na kamo. Gewak po, magbalik ko talaga magbalik hanggang Binyede. Yung pong bill po nila, 600,000. Dahil sa kakakulit niya, sa barangay lang po, na kumpleto po niya 600,000 galing sa gobyerno. Ang sabi niya, nakasobra pa sila ng 40,000, nakabili pa ng tricycle. ang punto ko po dito, tama yung sinasabi ni Mayor Vico, bawat syudad, bawat barangay, bawat probinsya, merong pera. Kaya nga po, yung iba ngayon, anak, anong gusto mo? Siya tatanungin, no, gusto ko pong maging teacher. Hindi, wag, anak, maging politiko ka. Kasi madaling yumaman pag politiko ka. Ganyan na po sila ngayon. Pero dahil nagpe-pray po tayo, nabubulgar po sila ngayon. Amen po ba? Tsaka yung pong moro-moro nung Wednesday, moro-moro po yun. Sinong engot na maniniwala na babaril ka lang sa bintana? Tsaka maraming tao. Dapat pinaalis mo talaga yung tao, mag-cover kayo. Yung mga senador kumakain. Nakakita ka ng under attack, kumakain po sila, nag-enjoy. Dapat po nun, isa-safeguard ang lahat ng senador, ilalabas po, pilit na talaga pong safety sila. Hindi po. May pa-vlog-vlog pa ho sila. Kailangan po mabulgar talaga ang mga bulok sa lipunan po natin. Ngayon pong nabulgar, tanong ko po sa inyo, iboboto nyo pa ba sila? Marami pong engot ngayon, kahit ano ho sila. Bilulgar na po yung ugali, binoboto pa. No? Alam yung, kaya kailangan nating ipag-pray. Ang Pilipinas po ay mayaman. Ipag-pray po natin. Marami pa pong dapat sikretong mabulgar. Pero sa atin kaya, meron kayang mga sikretong mabubulgar sa atin? Alam niyo po, no, bato-bato sa langit, hindi ko kayo kakilala, hindi rin po ako manghuhula, hindi rin ako propeta, trumpeta, pwede. No? Pero bato-bato sa langit, kapatid, kung meron kang secret sin, meron kang private compromise, bago ka pa ibulgar ng Panginoon na nakakahiya, di ba nakakahiya sa pamilya, nakakakilala sa'yo, kala nila matino ka, pero hindi pala, impacto ka pala. Bago pa ibulgar ng Panginoon, magsisi ka na. Amen. Kasi sabi diyan, for all that is in secret will eventually be brought into the open, and everything that is concealed, lahat ng nakasarado, naka-hide, no, nakatago, will be brought into light and made known to all. Mawawala ka ng integrity. Mawawala na po yung magandang halimbawa mo na ikaw ay isang good boy o good girl. Mawawala na po siya. Hindi mo na, yung public influence mo, ang hirap na pong tumayo. Kahit po sa ating mga Kristiyano, kung minsan, pinagpe-pray ka, halimbawa sa CU na lang, pinagpe-pray ka, dahil alam mo meron kang secret sin. Ayaw mo mag-pray, di ho ba? Ngayon kung nakakayanan mo mag-pray kahit meron kang secret sin, isa kang hipokrito. Ganun lang po, matigas na ang puso mo.
I remember nung pong kabataan po kami, mga ilang taon pa lang po nakakalipas. No? Nung kabataan po kami, meron po ang aming youth leader, pinag-pray po yung kanyang pamangkin sa pagkain dahil may birthday po. Sabi niya, mag-pray ka na. So, uncle, kanya, iba na lang yung ituro mo. Hindi. Ikaw ang tinuro ko, ikaw mag-pray, sumunod ka, mag-pray ka. So, sa madaling salita, sa kakakulit na, dahil uncle siya, sumunod tong pamangkin. Sige po, yumuko tayo at manalangin, sabi po niya. Nung nakayuko na po kami, nakapikit po kami, ang tagal pong tahimik. Nung nag-umpisa na po siya mag-pray, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. Hindi na po ako ulit. So hanggang po alam niyo po, natawa po kami. Lalo na po ako talagang tawa-tawa. Sabi ko pagkailagay ngayon kaya pala ayaw mag-pray dito. Kaya ko. Tapos bandang huli po sabi niya, at salamat po Panginoon sa aming pagkakainin. In Jesus' name. Mas mahaba po yung prayer niyang repentance. Bakit? Wala po siyang confidence na mag-pray. No? Dahil alam niya, meron siyang ginawang hindi tama sa Diyos. So ginawa niya muna, sa prayer niya, kahit nakakaya, sabi niya, Lord, patawarin mo kung gusto niya munang ma-restore. So, ayaw siguro nitong batang ito na maging hipokrito siya. So sa kahit nakakaya, nag-confess siya, Panginoon. Akala ko sa niya, Panginoon, salamat po sa pansit. Sana may spaghetti rin. Kala ko po ganun, ngayon pala Panginoon talagang. Wala ka pong, kahit saan po. Hindi mo ba, kapag alam mo may hindi tama sa iyong buhay, tatanungin ka, born again ka ba? Magdadalawang isip ka pa eh. Born again ka ba ako? Ano? Alam niyo po, dapat makita talaga na born again po tayo. Amen. Anong tingin ng iba? Alam niyo po yung, kasi meron pong nag-testimony si Elder AJ, I think last Wednesday. Yung pong kanilang, or last Wednesday pala, yung kanilang tindahan, sinasarado po nila tuwing linggo ng hapon, para yung 2 o'clock, 2 p.m., para yung kanilang lahat ng tatrabaho po nila mag-attend ng 2 p.m. dito. Before that, meron po silang pinapagawa doon sa electrician dahil baka po nga masunog. Yung sabi niya, hindi ko magagawa ngayon, kailangan muna akong magsimba. So pinabayaan po nila, pastor pala. Pero to make the long story short, nung umuwi po sila, walang power kasi nakita po nila, sunog na po yung nasa breaker. At tumigil po yung sunog dahil buti na lang, yung isang part po nung nasunog, nasa bakal. Tumigil po siya. Nabangha po nung dumating po yung pastor na electrician, ang sabi niya, buti na lang di nagtuloy ito kanya, kundi lahat ng paninda niyo sunog. Sabi niya, bakit ba kayo nagsasara ng 2 p.m. kanya? Ang sabi po ni Brother AJ, lahat po kasi na nagtatrabaho namin, pinagsisimba po na muna namin ng 2 p.m. Kaya pala, sabi niya. Mga Kristiyano pala kayo, pastor ito. Ang ibig niya po sabihin ito, pinurtektahan kayo ng Panginoon dahil inuna nyo ang Panginoon. Kasi kahit nandoon po sila, dahil kuryenteng nasusunod po yun, wala ka nang magagawa. Masusunog na po yun, magtutuloy-tuloy na yun. Pero alam niyo po, kaya nga po kayong may mga business na kuminsan, hindi nyo maiwan, na hindi ko maiwan tong pastor, kasi walang magbabantay. Alam niyo po, kahit nasa business po kayo, pero kapag meron ng hold-upper at nakatutok na yung baril, wala ka nang magagawa. Pero kahit iwan mo yung business mo, kahit alam mong maraming mga loko-loko po dyan sa mga tabi-tabi nyo, at pinagkatiwala mo sa Panginoon, hindi yan magagalaw dahil ang nagbabantay mga angels ng Lord. Dapat makita ho tayo ganun. Kaya pala, nagsasara kayo ng linggo, born again pala kayo, inuuna nyo ang Diyos. Mahirap po yung sabihin nila sa iyo, born again ka? Alam niyo po yung ganun nagulat, born again ka pala? Pagtalikod niya, hindi mo born again, borbole niya yan. Mahirap po yung ganun. No, hindi maniniwala ang tao sa atin. Now, the darkness you compromise in today becomes the spotlight you regret tomorrow. Ang ganda po nito. No, ang ganda po nito na bigay ng Lord. Sabi po dito, yung darkness mo na kino-compromise ngayon, magiging spotlight mo na magiging pagsisisi mo. Sana noon pa nagbago na ako.
hindi sana nasira ang buhay ko, hindi sana ako napahiya ng todo. Proverbs 10:9-10, people with integrity walk safely. Kapag meron kang integridad, alam mo na hindi nagbabago ang karakter mo. Whether private or public, pareho lang. Simbahan man, trabaho o sa bahay, pareho yung karakter mo, pareho yung ugali mo. Ang karakter po hindi nagbabago. Amen. Ako po binabago ng Panginoon, pero dapat kung karakter mo, Kristiyano ka, dapat yung pagiging karakter mo na Kristiyano hindi nagbabago. Example po ng karakter ay ang mga A, B, C, D, E, F, G, mga letters. Characters po ang tawag dyan. Ang letter A, pagdating ng gabi, letter A pa rin ho yan. Pag lumindol, letter A pa rin ho yan. Amen po ba? Hindi nagbabago. Dalin mo sa American letter A pa rin yan. Hindi siya magle-letter B kasi nga karakter. Character are not meant to change. Ang karakter po, hindi po yan nagdodoble kara. Amen. Alam niyo po ba yung rebulto ni Rizal sa Luneta? Ang rebulto, tawag din po dyan karakter. Karakter ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro, yung kanyang coat, hawak din po niya. Pag umulan, hindi po nagbabago karakter ni Rizal, sasabihin, ay umulan, silong muna ako. Kasi nga karakter po yan. Umulan man o bumagyo, nanatiling ganun. Ano man po ang mangyari, nasa bahay ka, ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon mo. Sabi nga natin, ang Diyos ganun din. Ano man, sa lahat ng panahon, hindi nagbabago ang Diyos. Dapat din ang mga anak ng Diyos, sa lahat ng panahon, anak ka ng Diyos. Amen? Lahat ng anak ng Diyos, palakpakan ng Panginoon. Amen. So, people with integrity walk safely, but those who follow crooked paths will be exposed. Hindi pwedeng hindi expose yan. Lalo na, nakikita po natin yan ngayon sa ating gobyerno, na-expose po mga kalokohan ng ating mga, kunwari matataas na mga pinag-aralan, pero mga matataas na pinag-aralan ng mga demonyo pala. So, leading with integrity gives us confidence in our Christian testimony. Malakas ang loob mong tumayo, malakas ang loob mong sabihin na mahal ka ng Diyos, malakas ang loob mong sabihin mong dapat tanggapin ka nila ang Panginoon dahil alam mo yung private life mo ay matino sa harapan ng Panginoon. Point number 2, you must stand firm in the faith to make an impact on others. Therefore, encourage others by your good example. Kailangan po maging encouragement tayo, sabi ko nga sa inyo. How? By our good example sa ating pamumuhay. Now, ang tanong na naman po, bakit importante din naman na tayo po ay na tumayo na sa ating pananampalataya at maging encouragement po tayo sa ibang tao? Sa point number 1, because your example teaches what words alone can't. Your example, ang pamumuhay mo, pwedeng magturo po yan na hindi kayang ituro ng salita. In other words, meron pong English na kasabihan na actions speak louder than words. Di ho ba? But of course, there are words that are meant to proclaim, that are meant to declare. Hindi pwedeng puro ka na lang action, hindi mo sinasabi na walang ibang tagapagligtas kundi si Kristo. Ang sinasabi po natin sa tinuturo natin ngayon, dapat kung ano ang sinasabi mo, mas nakikita sa mga kilos mo, sa pamumuhay mo. 1 Peter 5:3, sabi dito, don't lord it over the people assigned to your care. Huwag kang maging parang Panginoon sa mga taong under sa'yo. Kung leader ka, kahit na kung ikaw ay CU leader, forerunner, or kahit na ikaw ay isang magulang. But lead them by your own good example. Mahirap pong, nung po meron tayong kasabihan, kung anong ginagawa ng matanda, naniyak ka ay nagiging tama sa harap ng bata. Salamat po. Alam niyo po yan noon, may commercial nung panahon po namin yan, 80s, no? Sino po yung buhay ng 80s dito, meron ka ng muwang? Alam mo po yung mga commercial na ganyan ng government, yung pong, alam mo, pag
ang galing-galing mag-drive ng tatay ko. Paglaki ko, gagayahin ko ang tatay ko. Tapos maya-maya yung kalaro niya tumatakbo, boyet, yung tatay mo nabangga. No? No, yung mga commercial, kaya nga doon ang ginagawa ng matanda ay nagiging tama sa harapan ng mga bata. Amen. Pero ngayon, kahit bata ka lang, mamaya mas explain ko po ito. Dapat gumagawa ka pa rin ng tama. Kung alam mong mali yung ginagawa ng matanda, ikaw na bata, mas bata, gumawa ka pa rin ng tama. Lead them by your good example. Kung leader ka, ikaw mismo ay hindi mo ginagawa yung tama, hindi susunod sa iyo yung mga follower mo. Kung manager ka man, supervisor ka man, kung saan company, leader ka ng CEO, hindi sasabihin mo sa CEO, walang mag-a-absent, pero ikaw puro absent. Sasabihin mo sa CEO mo, walang malilate, pero ikaw puro late. Hindi maniniwala yung mga ka-CEO. Eventually baka hindi rin mag-attend dahil hindi ka totoong Kristiyano sa harapan po nila. So don't drive people with commands, lead them with your life. Kung minsan ang respeto pa sa pagiging leader po, hindi po yan basta nakukuha po sa command. Nakukuha po yan po. Magigain mo ang respeto ng mga subordinates mo kapag nakita nilang meron kang integrity. Meron kang word of honor. Kung anong sinabi mo, ginagawa mo. Meron kang palabra de honor. Amen po ba? Sa point number 2, why it's important to encourage others by your good example? Because your example speak louder than your years. Ano po ibig sabihin nito? Hindi ko matagal ka ng Kristiyano, pwede mo nang ipalanda ka na ako matagal na Kristiyano. Pero, kamusta yung example mo? Kamusta yung pamumuhay mo? Nakukuha niyo ba ito? Itong ang ganda po nitong ating subpoint na ito. Your example speaks louder than your years. Ang sabi po ng 1 Timothy 4:12. Sabayan niyo po ako diyan, tingnan niyo po sa nakasulat. Don't let anyone look down on you because you are young. Si Paul po sumulat po siya kay Paul na isang kabataan pong pastor. Batang-bata Pero sabi niya, huwag mong hayaan na kahit na bata kang pastor, bata ka lang, na ikaw ay hamakin ng tao. But, ang gawin mo, set an example. Saan? For the believers in speech, sa salita, in conduct, sa gawa, sa iyong pag-uugali, in love, in faith, and in purity. Now, baka sabihin nyo, pastor, pang ano yan ang tawag dyan? Pang youth lang yan, pang kabataan lang yan. Alam niyo po, kung sinabi ni Paul na ikaw na bata, kailangan magbigay ka ng example, lalo na sa mananampalataya, sa iyong paano ka magsalita, paano ka kumilos, kung paano ka umibig ng kapwa mo, kung paano matibay yung pananampalataya mo, at paano ka mamuhay ng malinis. Kung yung isang batang Timothy, kung yung mga bata sinasabi po ng salita ng Diyos ay kailangan po magbigay ng good example in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity, how much more tayo pong may edad na? Dapat lalo tayong makitaan ng good example kung may edad na ho tayo. Lalo na sa buhay pananampalataya. Walang saysay po yung sabihin mong, ay ako, matagal na ako sa Calvary Temple. Lalo na po yung nagsasabing, wala pa nga Calvary Temple, nandyan na ako Alam niyo po yung mga ganon? Pero ang tanong, kamusta ang buhay mo? Kamusta yung example na pinamumuhay mo? Kung minsan, yung bago-bago pa lang po, ilang buwan pa lang Kristiyano, mas matino kesa dun sa 10 taon na Kristiyano, 20 years na Kristiyano, 30 years na Kristiyano. Mas masunurin sa Diyos. Yung kung minsan, 1 year pa lang na Kristiyano, kesa dun sa 30 years na Kristiyano. Yung 30 years na Kristiyano, ginawa na lang niya yung pride na matagal na akong Kristiyano. Matagal ka na nga ang Kristiyano, pero kamusta ang pamumuhay mo? Amen po ba? Atin ko bang kasabi po kayo Amen. Praise the Lord. Kaya nga po, lalo kung bata, yung ibig sabihin po nito, kaya nga your example speaks louder than your years. Hindi po yan nakukuha po sa matagal ka ng Kristiyano.
dapat nakikita sa mga bunga. Anong sabi po ng Panginoon? By their fruit, sa kanilang mga bunga, makikilala mo sila. So don't tell people how long you have been a Christian. Amen. Huwag niyo sabihin, huwag niyo pagmalagay, matagal na akong Kristiyano. But show them how to be a Christian. Kahit na bago-bago ka palang Kristiyano, kapatid, kung pinapakita mo kung paano yung tunay na anak ng Diyos, ikaw nga ay merong magandang impact, influence, no, ikaw ay nagiging inspirasyon at encouragement sa maraming tao. Amen po ba? Nagigets ho ba natin ito? Amen. Praise the Lord po. So, subpoint number 3, why it's important to encourage others by your good example? Because your example makes God visible to others. Maraming tao, o lahat ng tao hindi nakikita ang Diyos. Pero pwede nating ipakita na buhay ang Diyos sa ating pamumuhay. Amen. Pwede nating ipakita na buhay ang Diyos sa ating pamumuhay. Makita nila na sa taong ito talagang ang tunay ang kanyang Diyos. Tunay ang kanyang pagiging Kristiyano. Tunay ang kanyang pananampalataya. Ang sabi po ng Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others. No, bago po yan, sabi ng Lord, no, yung pong, meron bang ilaw na kailangan mong itago? Na hindi natin tinatago sa ilalim ng ano. Yung ating pong ilaw, kailangan pinapakita natin sa tao. So paano natin pinapakita? How can we shine our light? Paano tayo magsashine? How do we shine before others? Sabi po dyan, let your light shine before others that they may see your what? Good deeds and glorify your Father in heaven. Sa pagiging matinong tao, paggawa ng mabuti, doon tayo nagsashine. Amen. Pagtulong sa kapwa, nagsashine po tayo. Kahit po nagawan ka ng hindi maganda, kinat ka sa pagdadrive mo, nabangga ka, pero dahil naka-smile ka pa rin, nagsashine ka pa rin. No? Amen po ba? Hindi mo sasabihin mo, bago yung sasakyan mo, tayo po sa tricycle lang yung, dahil kayo Kristiyano. Alam mo bang mahal-mahal nito? Kabalalabas ng sakasa. Ikaw tricycle ka lang. Kristiyano ka niyan. No? Alam niyo bang may mga ganyan? Minsan po yung isang kakilala ko, ka-church din po natin, nabangga po niya, na nagasgas lang po ng kaunting-kaunti. Konting-kaunti lang. Pero yung sasakyan niya, Mercedes-Benz. Bumaba po yung sabi po niya, alam mo ba kung magkano itong sasakyan ko? Yung sasakyan mo, barya lang sasakyan. Ganyan po kagad. Sabi niya, hindi ko naman po sinasadya. Pero alam niyo po, nakakadismaya po yung mga ganyang tao, no? Ang yabang po na, para pang kung mayaman, kakainin po yung mahirap. Pero, may mga, ho tayo dito, mga member, binangga po sila, nagpatawad, yung iba, pinabayaan na lang po, no? Pero ang maganda, tinanong sila bakit sila ganun kabait. Kasi born again Christian sila. Yun po ang maganda. Amen po ba? Kaya nga po, wag tayo mainit ng ulo. Meron po kaming kasiyo, no? Hindi ko nasasabihin yung pangalan niya. Dahil po nag-ano po sila, nagigit-gitan. Diyan lang sa Angeles. Nung po siya, ginit-git po siya, nainis po siya, hinabol niya. Nung pagkahabol niya, na po, dahil two-way, binuksan yung, binuksan yung parehong bintana nila. O, nanano ka, sabi niya. Tapos yung isa naman pong kaangkas nung dahil pa sabi niya, what the F, ang sabi po niya. What the F? Parehong huminto po, kasalanan mo ganyan, kasalanan ka ganyan, nag-ano po, no? Gusto na pong talaga pong mag-ano nito na, maus na ang pulis. Sige, maus kayong pulis, sabi niya. So hanggang sa pulis po, nagkita po sila sa pulis ganyan. At sabi nga ng pulis, yung may kasalanan kayo, ganito, ganyan. Dapat mag-sorry kayo dito sa taong ito. Hindi po nag-sorry na pinabayaan. Pero siya na lang po nag-sorry, sabi niya. Sorry na kanya. Kayong milyari, ayoko nang magkaroon pang kasi kinonvict ako ng Diyos ngayon na kailangan ako mag-sorry sa inyo. So, sorry kanya. Ay, Kristiyano po kayo, sabi po niya. Tapos sabi po nung
Noong mga nakasagian niya. Ay kami rin po, kanya Kristiyano din. Kakaka-what the F mo pa lang kanina. No, Kristiyano ka pala. No. Ito po yung, kapag po hindi ka nag-self-control, no, masisira integrity mo. Kaya nagano po yung kasiyo po namin, inano pa ako ng what the F kanya, no. Tapos ng bandang huli, Kristiyano pala natin. Actually po, no, isa po hindi ko nasasabihin. Praise the Lord. Puta sabihin nyo, may marites kayo kung Pastor Manny. Point number 3. No, bilis po natin. You must stand firm in the faith to make an impact on others. Therefore, stay steadfast when life gets hard. Stay steadfast when life gets hard. Ano ibig sabihin po nito? Maging tumindig ka sa pananampalataya mo kahit na matindi o yung pagsubok mo o matindi yung sitwasyon mo ngayon. Nasa init ka ng pila sa City Hall, nasa pila ka rin po. Alam niyo po yun, nasa public ka na matindi. It's hard na talagang maghintay ka nakatayo, naiinitan ka, or matindi yung problemang dinadanas mo. Stay steadfast sa iyong, tumindig ka sa iyong pananampalataya. Because why? Bakit importante? Because your steadiness becomes their fruit. Kapag steady ka sa iyong sa iyong pananampalataya, nakikita nila totoong Kristiyano nga ito. Pwede na natin pakita yung nakakasunod ba kayo sa taas diyan? Your steadiness becomes their proof. Amen. Kaya nga po, pag nakita ka nilang, ay tignan mo si kapatid, ang tindi ng pagsubok niya, pero hindi siya sumusuko sa Diyos. This is very, very important. Hindi siya sumusuko sa Diyos. Alam niyo ho, ilan na po kayo ho ba yung klase ng Kristiyano kapag may problema, babalik kayo uli sa inom? Yung pupunta mo yung barkada mo, pare, may problema ko. Walang problema yan, pare, inom lang tayo. Di ba may ganyan? Kaya sa CU, kapag may CU ka, anong gagawin? Pag-pray. Tapos nag-pray, tumutugon ang Diyos. Lagi tumutugon. Dahil po buhay ang Panginoon. Dapat kahit makita po nila, alam niyo po kung minsan yung mga nagte-testimony pag Wednesday dito, punta po kayong Wednesday, hindi lang kayo mabibless sa prayer tsaka sa worship, pati po sa mga testimony. Pag Wednesday po dyan, yung pong makita mo, magte-testify, ganito pala yung dinadanas ng taong ito, pero hindi mo man nahalata sa kanyang pagmumukha, hindi mo man nahalata sa kanyang buhay, hindi siya nag-absent sa gawain ng Panginoon. Pero ilang buwan, ilang taon na pala siyang dumadanas ng matinding pagsubok. At nabibless ka po sa buhay nila. And I hope ang buhay po natin nagiging blessing po sa ibang tao. Amen. Alam niyo po, nung ginagawa ko po message ito, mas nagpasalamat po ako sa Lord. Mas na-appreciate ko po ang Lord na bakit nagtatagal po ako sa dialysis. No, 19 years and 5 months na po ako sa dialysis. Magto 20 years na. No, pero ang Diyos hindi po siya nagkulang. Nasa dialysis nga po ako, opo. Pero kung minsan, kahit nasa malayong lugar po kami, at tulad po nung minsan, nasa Binangonan, Rizal po kami, sa lugar po ni na Bishop, namatay po yung kapatid niya. Pumunta po kami. Pagkatapos po ng funeral service, ang dami pong lumapit po sa aking mga kapitbahay po nila na pinapanood pala ho tayo tuwing Sabado. Napapanood po nila ako. Tapos mayroong nagkwento, alam niyo po, ko po nagda-dialysis na rin, kayo po nagda-dialysis, pero dahil napapanood po namin kayo, lumalakas po ang loob namin. Ito yung sinasabi ko pong, no, glory to God, hindi po dahil sa akin. Ako po, madalas, parang, lalo na kapag hindi na magandang pakiramdam ko, madalas po parang gusto mo nang mag-give up. Lord, kunan mo na ako, parang ganun po. Kunin mo na ako, Panginoon. Lalo na po, 19 years, alam niyo po yan. No, lalo na po last year, pabalik-balik sa hospital, 1 year, 10 months po akong dinudugo. Dinala pa po ako ng mga kasiyo ko sa St. Luke's para lang mas siguro na hindi malala ang aking kalagayan. But praise God, pinagaling na po ako ng Lord doon sa kalagayan po yun. No? Kaya nga po, kahit na po, pati ngayon po, 3 times, 1 year na po akong naka 3 times a week. Wednesday po, may dialysis ako, dati wala.
nahihirapan po ako pag Wednesday na mag-attend. Talaga pong pagdapos ng dialysis, dahil mayroong kirot sa mga buto ko, ang sakit-sakit po nila. Tapos kung minsan, konti lang yung pahinga, kaya kadalasan late po ako ng Wednesday. No, pero pinipilit kong mag-attend kasi one time, hindi ako nag-attend, nag-online lang po ako. Para pang gusto kong pumunta doon kasi mas nakaka-bless pag live. Kaya nga po pinipilit kong pumunta na kahit na masakit ang pakiramdam ko dahil sa testimony at saka po pag kumilos na ang Holy Spirit sa prayer at saka po sa worship, na lumalakas po ako. I don't know with you. Kaya nga po, ini-invite ko po kayo pag Wednesday. Kung walang kakwenta-kwenta ang ginagawa nyo ng Wednesday night, gusto nyo magkakwenta ng buhay nyo, pumunta po kayo ng Wednesday. Let us pray together. Hinabilin po ng Panginoon to, pag nakita nyo na yung mga signs na malapit na ang wakas, anong sabi ng Panginoon? Mag-panic buying kayo? Hindi. Ang sabi po niya, watch and pray so that you will not fall into temptation. Watch and pray. Yung isa naman po, na sinabi ng Panginoon, watch and pray so that you may be able to stand the horrors that is about to come. Prayer lang po. Pastor, kaya pwede naman ako mag-pray mag-isa. Opo, pero isang katawan lang po tayo. Tayo'y isang katawan. Kaya tayo po united dapat. How good and pleasant it is when brethren dwell together in unity. Why? Because for there the Lord, kapag tayo nag-unite together, binibestow o kinokoman ng Lord yung pagpapala. Ayan po. No? Pagkita niyo yung, for there the Lord bestows His blessing, even life, forevermore. Tsaka isang katawan po tayo. Kanina po inaawit ko po ito. No? Alam niyo po yung awit nung tinuro po namin to during the 90s. Yung pong tayo'y isang katawan sa harapan ng may kapal. Isang katawan lang po tayo, ang ulo si Kristo. Pero kung ayaw mo magipag-isa sa isang katawan, hindi ka katawan. Ikaw ay kawatan. Hindi natin pwede sabihin, ikaw isang kawatan sa harapan ng... Kasi po, kaya nasabi kong kawatan, nung inaawit ko po ito, yun po yung nasabi ko, tayo'y isang kawatan. Natawa po yung misis, ay katawan pala ako. Kala ko kawatan. Kung minsan, nakakapag-joke po akong hindi sinasadya. No? Kaya nung high school po ako, yan, alam po ni Sister Girlie, best friend ko po yan, isa sa mga best friend ko mula high school hanggang college. Yun po, yung nakaupo dun sa pangalawang 1, 2, 3. Yung doon. Yung puting buhok na babaeng yon. Magbe-birthday na ho yan sa May 22. Alam ko siya, tama girl? No, pag best friend mo, alam mo yung birthday, dahil matagal kayong magkasama. Alam po nila na, ano po ako, normal na komedyante. Hindi mo makakausap na matino. No? Kaya nga nung nagpastor ako, yung mga nakakilala ko, pastor ka? Gulat po ganyan, no? Yung sabi po nila, wala namang imposible kayong ginawa ko. Pero naniwala na po sila ngayon kasi nakita na nila sa pamumuhay ko. Pero nung una, pastor ka? No, natatawa eh. Sa mukha mo pa lang, nakakatawa ka na. Ano? Tingnan nyo, tumatawa kayo. Ewan ko kung yung mukha ko po yung pinagkatawanan nyo na. No? Pero anyway po, napakatindi po ng mga pagsubok ko, pero natutunan ko pong tumayo sa Diyos. Hindi po sa akin dahil sa biyaya lang po ng Panginoon. Biyaya lang po ng Panginoon talaga. Kasi po, nung nabasa kong Book of Job, mas matindi yung problema ni Job sa akin. Sabi po, si Job, namatay po yung 10 anak niya, sabay-sabay po ito. Lahat ng libu-libong mga kamelyo niya, mga shepherds, donkeys, nawala po lahat. Naging mahirap na mahirap si Job at wala ng ano. Ang tiniran ni Satanas, hindi pinatay ni Satanas ang kanyang asawa. Ang sabi ng asawa niya sa Job 2:9-10, his wife said to him, ang sabi po dito, are you still maintaining your integrity? Ang sinasabi ng asawa niya, pinanghahawakan mo pa rin yung pananampalataya mo? Bakit? Sabi niya, curse God and die. So, yung integrity dito, she talked about the faith of Job. Kaya kung meron kang pananampalataya, dapat meron kang integrity. Meron kang integridad na pagkakatiwalaan ka. Sabi po niya, pinangahawakan mo pa yung faith mo, yung integrity mo, sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na lamang. At sumagot si Job, he replied, you are talking like a foolish woman. Para kang isang
baliw na babaeng sabi po niya, shall we accept good from God and not trouble? Yung magaganda lang ba, ang mabubuti lang ba ang tatanggapin natin sa Diyos? Hindi ba yung pati yung hindi magaganda dapat natin tanggapin sa Diyos? Ano pong sabi ng salita ng Diyos? In all this, sa lahat ng to, Job did not sin in what he said. Hindi nagkasala si Job. And I'm sure, na dahil nag-persevere si Job, meron pa rin kinorek si Lord kasi chapter 3, wala na si Satanas. Pero hindi po tinanggal ng Lord ang kanyang karamdaman na meron po siyang pigsa mula ulo hanggang talampakan. No, hindi po tinanggal ng Lord, inuud na po yung kanyang mga pigsa. Dumating yung mga kaibigan niya, pinagkokondem po, siguro may kasalanan ka, ganyan, ganito, ganyan. So nagkaroon ng katampuhan si Job, inaano niya na righteous siya. So kinorek siya ng Lord sa self-righteousness niya. Bandang huli, nung pong nagpatawad si Job sa kanyang mga kaibigan, pinagaling siya ng Lord. Anong ginawa ng Lord? Doble po ang kanyang pagpapala kaysa sa iba, kaysa sa una. Nung pinakamayaman na si Job nung una, mas pinayaman siya ng Diyos doble nung nagtagumpay siya. Alam niyo po bakit? Ang sabi po ng James 1:12, blessed is the man who perseveres under trial because having stood the test, he will receive the crown of life to those who love him. Ang sabi po niya, pinagpala daw po ang taong tumindig, pinagtagumpayan ang pagsubok. Kaya makita niyo po, sa bawat tagumpay niyo sa pagsubok, merong pagpapala. Kaya kung may pagsubok ho tayo, I'm sure lahat tayo may pagsubok. Pag tagumpayan mo yan kapatid, siguradong panalo ka na dahil kasama mo ang Diyos. Amen. So when you don't fold under pressure, others see that faith actually works. Your stability shows them God is enough in real life. Amen? So kung hindi ka po daw po yung parang nagmamanok-manukan under pressure, na nagfo-fold ka na, parang ayaw mo na, no? Parang gusto mo nang mawala, others see that faith actually works. Dapat makita. No? Marami pong tao nakakita po sa atin, lalo po sa aming pastor, lalo po sa akin dahil madalas po ako tumatayo dito at marami na po tayong online, umaabot po sa ibang bansa po yan. At yung mga kaibigan po ng mama ko, napapanood po nila ako sa Amerika. No, at nabibless po sila sa simbahan po natin. Nabibless po sila sa buhay po natin. Glory to God po. Nung minsan nga po, no, nandiyan po yung isang kasiyo ko na niyaya po kami kumain papunta pong Sapang Bato sa Margot. Madilim po yung isang restaurant. No, medyo social po yung restaurant, mahal po doon. Dahil gabi na, puro lang po yung parang dim light po yung daan. Sabi ng gwardiya, dahil meron siyang ina-assist, ay diretso lang po kayo dyan. May parking po dyan. Tapos sabi ko sa miss ko, parang tayo hindi diretso dito, ang dilim-dilim, hindi natin makita, baka mahulog tayo sa bangin. Tapos sabi ko, no, papalapit yung gwardiya, sasabihan ko sana, sermonan ka. Sabi, ba't mo kami nipidiretso? Gusto mo kaming mahulog? Ganun dapat sasabihin ko. Noong pong pagbukas ko ng aking window, no, ang sabi po ng gwardiya, Pastor, no, napapanood ko po kayo, kanya. Buti na lang nagkita po tayo. Tapos sabi ko sa Lord, si Mapi ako may kapagsalita. Nung limit, waging sabo, Lord, ako. Kaya po, ang ganda po ng self-control. No, ako naman, nagbago mo. Ay, talaga, ako naman, no. yung diablo, bubulong naman sa akin. Plastic! Kaya, no? Alangan naman patulan ko, sabi ko sa diablo, talagang dapat lang buti sinave ako ni Lord doon. Kundi pati, sabi ko, paano mo nalaman yung namin? Minsan po, nag-Facebook lang po, nakita ko po, napanood ko po kayo, at hanggang ngayon, pinapanood ko na kayo. No? Sabi ko, alam niyo po ni Miss ko ito, may sumit, waging sabo ako. Dahil kitang uling maranop na ako, kasi mangan kami, no? Kung minsan pag gutom ka, no, may tatawaging sabo. No? Buting na lang. No? Kayo, Pastor, opo, pare-pareho lang tayong tao. Say by grace. No, kaya nga po, ang pagtayo po namin dito, biyaya lang ng Lord. Hindi po kami dito, nakikita nyo bang may halo kami dito? Halo, wala po kaming ganyan. No, nakakahilo, meron. Kaya po, ngayon, maingat na po ako. Alam niyo po yung pag nasa ibang lugar ka, kung minsan malayo na yung mall, nasa San Fernando na, meron pa nakakakilala sa'yo, yung pong nginingitian, Pastor, gano'n. Tapos ako tanong ng miss ko, sino yun? Ewan ko, kako.
Siguro member natin o kaya napapanood tayo sa kaya nga po may impact ang buhay po natin. Hindi man po kayo napapanood, pero yung iba na ikukwento kayo, meron akong kaibigan na kahit ano yung naging ganyan ang problema niya, pero hindi siya sumuko, na nanampalataya lang sa Lord. Pinagaling siya ng Lord, hanggang ngayon malakas siya. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, never give up. Never give up. Siguradong panalo na po tayo sa Panginoon. So when you don't fall under pressure, no? Nabasa ko na ho pala ito. So number 2 na lang ho tayo. Subpoint number 2. Bakit importante po maging steady po tayo when life gets hard if you want to make an impact on others? Because people copy how you handle pressure. Marami pong taong ginagaya ka, tinitignan ka kung magandang example ka. Ang sabi po ni Paul sa 1 Thessalonians 1:6-7, you became imitators of us and of the Lord. No, ginaya nyo kami at ang Panginoon ginaya nyo, for you welcome the message. Ang sabi po sa mga Thessalonian Christians, sabi po diyan, for you welcome the message in the midst of severe suffering with the joy given by the Holy Spirit. Tinanggap nyo pa rin yung mensahe, yung salita ng Diyos, kahit nasa suffering kayo. Siyempre, lalo mo dapat tanggapin yung mensahe, yung pangako, lalo mong panghawakan yung mensahe, yung pangako ng Lord, kahit na nasa matinding suffering ka. And then, ano pong nangyari? And so you became a model to all believers. Anong model? Naging good example kayo sa lahat ng mga believers. Saan? In Macedonia and Achaia. Alam niyo po yung kwento ng Macedonia sa 1 Corinthians? Na out of extreme poverty, 1 Corinthians chapter 8, out of extreme poverty, nagbigay po sila sa gawain ng Diyos. Wala na po silang makain pero nagbigay pa dahil alam nila sa pagbibigay, doon sila makakalaya sa poverty. Na pinilit pa nila po sila ni Paul, sabi niya, pinilit pa ako na tanggapin ko yung kanilang kaloob. No? Bakit po? Ito po yung true story, no? Meron pong dito, na minsan po nakapag-attend dito sa atin, nangangalakal po siya dyan sa bandang Hensonville. Yung pong taong yon, kapag po nabenta niya yung kalakal niya, inahatid na po kagad niya yung tithes niya sa pastor. Yung pastor niya, alam niya yung buhay nito, nangangalakal lang. Tapos sabi ng pastor, hindi, huwag ka nang magbigay. Sabi po itong nangangalakal, pastor, kanya, di ba, kapag binibigay natin yung nagbibigay tayo sa Panginoon, pinagpapala tayo, ayaw mo ba akong pagpalain ng Panginoon? Bakit ayaw mong tanggapin itong aking tithes? So mula po nun, tinanggap na ng pastor. Parang kay Paul po kayo sa mga Macedonia, na out of their extreme poverty, wala na silang halos makain, pero nag-offer pa po sila. Ano pong turo? Para po yung sa Bible, yung 2 kusing na lang po yung pera ng babaeng balo, pero sabi ng Panginoon, nakita niya, yung babaeng balong yun ang pinakamalaking binigay. Dahil yun na lang ang kanyang ikabubuhay, pinagkaloob pa niya. Ano po ang tinuturo ng Panginoon dito? No? Kung gusto mong makakawala sa kahirapan, magbigay ka sa Panginoon. Yung nga pong, mamamatay ka na. Ito na, parang po yung babaeng balo din yung widow sa Zarephath kay Elijah. Sabi ni Pastor Elijah, Prophet Elijah, pag-bake mo ko na, makikinom ako kanya. Tapos pag-bake mo rin ako ng cake, ng tinapay. Sabi po ng babae, last na lang po yung kakainin namin, mamamatay na kami. Kasi nakita na po niya, patay na yung mga kapitbahay nila sa taggutom. Pagkatapos po mamamatay na kami. Sabi niya, maniwala ka, merong gagawin ng Diyos, sumunod ka lang. So sumunod po yung nabuhay po yung babae all the days of their life, hindi na po sila naging mahirap. Sumunod kay Prophet Elijah. Amen po ba? Merong impact pong nagawa. Hanggang ngayon po, ang mga taong ito nagkakaroon ng impact po sa atin. Kaya kailangan po nating imitate ang mga ito. Because tayo rin po, dapat din ini-imitate. Hindi po tama yung sabihin mo na huwag kang titingin, o kaya ganito muna po. Tama po yung sabihin mong huwag kang titingin sa tao. Sa Diyos ka lang tumingin. Di ba nakakatisod ang tao? Pero mali na po, pag ikaw na Kristiyano, sabihin mo, huwag mo akong titignan. Ang Diyos lang ang tignan mo. Mali po yun. Kasi si Paul mismo sabi niya, you became imitators of us. Sa Corinthians sinabi niya, imitate me
as I imitate Christ. Gayahin nyo ako kung paano ko ginagaya si Kristo. Dapat sa mga hawak natin, sa mga anak natin, mga kasiyo natin, dapat masabi natin to, gayahin nyo ako kung paano ko ginagaya si Apostle Paul at ginagaya ang Panginoon. Amen. So tama po yung wag mong tingnan ng tao, pero wag mong sabihin sa tao na wag mo akong tignan. Dapat ka lang dapat na tignan. Pag ayaw mong tignan, nagpapalusot ka kasi para hindi kanya masisi. Hindi, pero ang Bible gusto po niya, ang Lord gusto po niya, na ang bawat isa po sa atin maging magandang model, katulad po ng mga Thessalonians. So people who are new or hurting in their faith are watching you. Yung mga bago, mayroon pong, po sila, no? Nasasaktan sa kanilang pananampalataya, pinapanood daw po tayo. Sabi dito, your steadiness show them how you trust instead of panic when trouble hits. Last subpoint po, number 3, bakit po importanteng stay steadfast po tayo sa ating pananampalataya when life gets hard? Kung gusto natin magkaroon ng impact, because hardship is your loudest pulpit. Ang pulpit po ito. Kami pong mga pastor, ito po yung pulpit namin. Pero sabi po dyan, ang pinakamalakas na pulpito po natin ay yung time na nasa hardship po tayo. Yung pong nakikita nila kahit nasa matindi kang kalagayan, na mahirap na kalagayan, pero nagpapatuloy ka sa Diyos. Tignan po natin ang sinabi ni Apostle Paul. Philippians 1:12-14. And I want you to know, my dear brothers and sisters, that everything that has happened to me here has helped me to spread the good news. Ano bang nangyari kay Paul nung sumulat siya sa mga taga-Philippi? Nakakulong po siya niyan dito. Nasa ilalim siya ng mga kulungan ng mga tao na dinadaanan po siya ng dumi ng tao. Diyan na rin po yan nasulat sa Philippians na habang dinadaanan siya ng dumi ng tao, nasulat pa rin niya, rejoice in the Lord always, Philippians 4:4. And again, I say, rejoice. Magalak kayong lagi. Kaya nga sabi niya, itong naging kalagayan ko, mas lumaganap pa ang salita ng Diyos. Bakit? Sabi niya, for everyone here, including the whole palace guard, knows that I am in chains because of Christ. Pati po yung mga nagbabantay na mga gwardiya sa kanya, nakita nila na nakulong sila dahil kay Kristo, pero kahit nasa kulungan na siya, mabahong kulungan, nakita nila nagpatuloy siya kay Kristo, na-bless din po yung mga gwardiya. Naalala niyo po yung unang nakulong po sila kasama si Paul and Silas? Nakakulong na po sila, nagpuri pa sa Panginoon, nag-earthquake, na born again po yung warden. Kaya dito po, sabi niya, pati po yung, yung palace guard, no, alam niya na nasa kulungan siya dahil kay Kristo. Verse 14, and because of my imprisonment, dahil sa aking, itong kalagayan ko na pinakulong ako, pero di naman ako kriminal dahil lang sa pangangaral ko sa salita ng Diyos, most of the believers here have gained confidence and boldly speak God's message without fear. Sabi nila, dahil sa kahirapan na nararanasan ko sa kulungan, pero dahil nagpapatuloy ako, halos lahat ng mananampalataya ngayon, meron silang kumpiyansa, meron silang confidence na tumayo at ipangaral ang salita ng Diyos kasi nakita nila na tunay ang salita ng Diyos sa buhay ni Apostle Paul. Tunay nga ho ba ang salita ng Diyos sa buhay po ninyo? Dapat makita po yan kahit sa mahirap na sitwasyon. Amen. Ano mang sitwasyon po, problema man, o kaya pila sa labas, no, o gitgitan sa labas, dapat makita pa rin po si Kristo sa atin. Nang sa gayon po, magkaroon po tayo ng magandang impact, ng magandang impluensya, na maging inspirasyon po tayo, hindi konsumisyon, maging encouragement po tayo sa maraming tao. Una, sa ating pamilya, mga kakilala, kamag-anak, kaibigan, at katrabaho. Amen. So your steadfast faith in the fire gives others courage to keep going and makes the gospel believable. Amen po ba? Last Thursdays po, no, bago po tayo magwakas, in-invite po ko sa isang debut ng ating isang member po dito, yung anak niya nag-debut. So ako po yung nakapag-share doon. Sabi nung MC, mag-share po kayo pastor at saka ipag-pray po ang debutant. Una sabi niya, ipag-pray po yung debutant tapos mag-share kayo. Pwede bang mag-share muna ako bago ko ipag-pray yung debutant? So nag-share po ako. Naikwento ko po doon, pati na po yung, lagi ko pong kinukwento na ako yung dialysis patient. Kasi maraming nagugulat pag ganun ho. At makikinig na sila.
Nakikinig na sila. Tapos, natapos na po akong magsalita, sabi ko, alis na ako. Hindi na kakain, babalik ako sa CU. Kasi may CU po kami noon. So, nung umalis po ako, habang hinihintay po akong sunduin po ako ni Renan, no, kasi nagpasundo po ako sa kanya, kay Brother Renan, nagkukwentuhan kami. Pastor, nandiyan yung mga kapatid ko, win ko yung mga yan. Ang dami pa na pong ministry ng taong ito, no? Diyan sa Balabanya, sa Pangpang, ang dami niya pong ministry diyan, sa tricycle po, dati diyan sa kanto, marami na po siyang nahikayat na kaluluwa. Sabi niya, itong mga kapatid ko na lang. Sabi ko, wag sila magdadala ng alak, nagdala pa sila ng alak kanya. Pero okay lang, basta sabi ko sa pinapakita ko kung sino na ako ngayon kay Kristo. Na hindi iba na ako. Patuloy akong na-inspired ako na magbago. Sabi ko sa kanila, dahil tuwing Sabadong nag-a-attend ako, yung pastor na tumatayo doon tuwing Sabado, 19 years na siyang nagdadialysis pero hindi siya bumigay sa Panginoon. Glory to God. Sabi ko sa kanya, glory to God, kapatid ka ako. Pati ikaw, marami din na-inspire sa buhay mo na dating siga-siga ka, dating palaaway, pero ngayon binago ng Panginoon. Amen. Ang buhay po natin, kailangan po maging inspirasyon po tayo. Kaya sa ating pong pagwawakas, kung ikaw ay mamamatay ka na ngayon, no? Sa Lord ka naman dahil na kay Kristo ka, amen? Ano ang nais mong iwan sa iyong pamilya na legacy? Na pwede nang sabihin, no, na, alam mo, nung nabubuhay pang lolo mo, sa mga apo mo, ganito siya. Di ba? Sa amin po kasi, pag kinukwento yung lolo namin na lumaban sa mga hapon, no, nakita ko pa yung espada ng lolo ko sa San Luis, na pinanlaban po niya. Yung espada po niya, nilagyan pa ho ng tubo, pahaba. Nilagyan po na, naka-extended po yung espada pong, ako nasaan na po yun, may value na po yun. Anyway po, no, yung mga kwentuhan pong totoo po yung aputula kamay, hindi atakbo. Sabi po, aputula deliri, hindi atakbo. Aputula pa, hindi atakbo. Siyempre, wala nang pa no? Pero harap NBI, atakbo. No? Yung iba manood po kayo ng balita. Pero sa ating po mga buhay, anuman ang mangyari, hindi tayo tatakbo patalikod sa Panginoon. Tatakbo tayo papalapit lalo sa Panginoon. Patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon. Amen po ba? Maging magbuting halimbawa po tayo. Praise the Lord. Palakpakan natin, Lord. Tayo po lahat ay tumayo.